So, magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ABTS hashtag PrayerWorks. Kasama po natin ngayon si Ate Pai and ako naman po si JP. Sige po, bago po tayo mag-start, samahan niyo po muna kami sa panalangin. So, hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah, O God. Purihin ka ngayong oras na to, O God. Kadakilaan ka, O Diyos na banal, O banal, O God. Hallelujah Jesus, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga nasabi, naisip o hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Lord, patawad, O God. Linisin niyo po kami sa iyong banal na dugo, O God. Lord, purihin ka, O God. Lord, bless this verse, O God. Magitatak sa kanilang isipan, sa kanilang puso at isipan, O God. Lord, bless this verse. May share nila sa iba, O God, sa mga nangangailangan ng verse nito. Lord, purihin ka, O God. Lord, bless nyo din po si Ate Pai na magbibigay ng mensahe, O God. Lord, bless this, O God, in Jesus' name. Bless all people, O God. Lord, itong makapanood na to, O God. Lord, sambahin ka, O God, in Jesus' name. Bless, O God. Bless this manonood na to, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. So, before po, yun na, basahin po natin yung ibinigay ng Diyos sa atin na ang 1 to verse 1 to 12. So, ang title po ay ang unang himala ni Jesus. So, babasahin ko na po, verse 1. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Kana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Verse 2, si Jesus ang kanyang mga alagad ay inayahan din sa kasalan. Verse 3, kinapos ng handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, Anak, naubusan sila ng alak. Verse 4, sinabi ni Jesus, Wag po niyo akong pangunahan. Ginang, wag niyo po akong pangunahan, ginang, sabi po ni Jesus na. Hindi po ito ang tamang panahon, sabi po sa verse 4. Verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga maglilingkod, gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Verse 6, may 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Verse 7, sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, Punuin niyo ng tubig ang mga banga, at pinunungan nila ang mga banga. Verse 8, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin niyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at verse 9, tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling yun. Subalit alam ng sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Verse 10, at sinabi, ang masarap na alak ay unang inahain kapag marami nang naiinom ang mga tao. At saka hinahain ang mababang uri. Ngunit sa huli nyo inilabas ang masarap na alak. Verse 11, ang nangyari ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, hinayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Verse 12, pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at ang mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Ayan po. So yung title po sa
sa Bible, yung binasa po natin sa John 2, verse 1 to 12 po, yung sabi niya dito, ang unang himala ni Jesus, since ito po yung prayer works po natin is Healing and Miracles po yung series natin. So, makikita po natin yung unang himala na ginawa ni Jesus, yung pinakaunang himala po na ginawa ni Jesus, na naitala po sa Biblia. So, sabi po dito, pagkalipas ng 2 araw, may kasalan nga po sa Cana sa Galilea. And invited po yung mga disipulo ni Jesus, si Jesus po, at maging yung kanyang ina, is invited po sila dun sa kasal na yun. And dumating po sa point na, yan nga po, kinapos ng handang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, sabi niya po dito, anak, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, wag po ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa po ito ang tamang panahon. Kaya sabi po sa verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, makikita po natin dito, nung time na kinapos na po ng alak sa kasalan, po, kasi po yung alak po dito is, ito po yung isa sa mga pinaka-importante po sa isang kasalan, lalo na po sa panahon noon, na ito po yung inihahanda nila, isa sa mga inihahanda nila para po sa mga bisita. And ayun nga po, yung nangyari po is kinapos nga po ng alak. Sa isang kasalan po, kapag naubusan po sila ng ganitong bagay, ng mga hinahanda po nila para sa mga bisita po nila, nakakahiya po. Malaking kahihiyan po para dun sa mga ikinakasal na kapag naubusan po sila ng handa para po sa mga bisita nila. So, napansin po yun ng ina ni Mary, ng ina ni Jesus, which is si Mary. Ayan po. Napansin niya na nauubusan po sila ng alak ng kinakasal. Kaya tinawag niya yung anak niya na si Jesus. Yung action po na ginawa ni Mary dito sa paglapit niya sa anak niya na si Jesus, alam niya po, no? Alam niya po na sa tuwing nakakaranas tayo ng mga ganong bagay. And yung time na nilapitan niya, yung unang nilapitan niya si Jesus, alam po kasi mismo ni Mary na hindi po tayo hahayaan ng Panginoon. Hindi po tayo hahayaan ng Diyos na mapahiya tayo. Hindi po hahayaan ng Panginoon na mapapahiya tayo sa mga bisita, sa mga taong ito na nasa harapan. Nung mga panahon po kasi na to, yun nga, malaki nga pong kahihiyan kapag naubusan ng alak. And makikita po natin na sa tuwing nangangailangan po tayo po mismo, kapag may kailangan po tayo sa Panginoon, kapag nasa panahon na po tayo dun sa point na walang-wala na po tayo, no po? Lumapit lang po tayo sa Panginoon, kay Jesus, dahil alam po natin na hindi niya po hahayaan na mapahiya tayo. Kaya po sinabi dito na, ngunit dito po nabanggit ni Jesus na huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Sinabi niya po yun kay Mary, yun po yung sagot niya na huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. So mapapansin po natin dito na hindi niya tinawag na inay, mama, si Mary, kundi ginang. Ginang po yung binanggit niya dito. Nung mga sa lugar po nila, kung nasa po si Jesus, hindi naman po kabastusan yung pagtawag ng ginang sa kanyang ina. So mapapansin po natin dito na hindi naging bastos si Jesus sa kanyang ina. And sinabi niya dito, huwag po ninyo akong pangunahan. Huwag po ninyo akong pangunahan. So, makikita po natin dito, hindi sinabi ni Jesus yung mga salitang ito para bastusin yung kanyang ina or baliwalain yung paghingi ng tulong ng kanyang ina. Hindi po. Makikita po natin kung ano po talaga yung authority ni Jesus. Yung authority po na meron talaga si Jesus. Ipinapakita po dito na hindi po natin pwedeng pangunahan yung Panginoon. Hindi po natin pwedeng pangunahan yung plano ng Diyos, yung plano niya sa buhay natin. Hindi po natin magagawa yun. Kasi po siya po yung may hawak ng lahat. Siya po yung may plano ng lahat, may tamang oras po sa lahat ng bagay. And ayan po, sinabi niya dito, huwag po ninyo akong pangunahan. Kasi alam po ni Jesus kung kailan po siya kikilos, kung kailan po siya gagalaw, and kung kailan siya magpapakita ng himala. Huwag po nating pangunahan yung Panginoon. And sabi niya po dito, hindi pa po ito ang tamang panahon. Ngunit sabi niya dito, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Sa verse 5 po, ito po yung sinabi ni Mary,
sa mga naglilingkod dun sa kasalan na yun na gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So makikita po natin na si Mary po, alam niyo yung authority na meron si Jesus. And sabi niya po dito, lahat ng sabihin niya, gawin ninyo. Gawin ninyo, ano man yung sabihin ni Jesus. Gawin po natin, ano man po yung sabihin ng Panginoon sa atin, ano man po yung itinuturo ng Diyos sa atin. No, makikita po natin, si Mary mismo, yung nagsabi na gawin ninyo, ano man yung sabihin ni Jesus. So, very clear po na yung si Mary po is nagpapasakop din siya sa Panginoon. Nagpapasakop din po siya kay Jesus. Kasi po siya mismo yung nagsabi na gawin natin kung ano man yung sabihin niya. Hindi niya sinabi dito na gawin ninyo kung ano yung sabihin ko. Hindi niya po hindi inako ni Mary yung authority, hindi po inako ni Mary yung mga bagay, yung mga salita, kundi po sinabi niya, ano man yung sabihin ni Jesus, yun po yung gawin natin. Yun po yung gawin natin. So, makikita po natin na si Mary po is talaga pong tao rin po siya. Ka-level lang din po natin siya. So, siya mismo yung nagsabi na si Jesus po yung sundin. Si Jesus lang po yung dapat na sundin at dapat na pakinggan. Yan po. And sabi po dito po, yung mga nangyari po dito na may 6 na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang ngayon nga po 115 liters. Ayan po, napakarami na po. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntunin panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. So, ito po yung part na ginawa na po ni Jesus, nagutos na po si Jesus, na po, sinabi na niya kung ano yung dapat nilang gawin. Ayan, sinabi po dito, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Pinuno po ng mga naglilingkod, no po, nung time na yon. And pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. So, makikita po natin na yung tubig po na sinalok nila, binuno nila po dun sa banga, is binigay po dun sa namamahala dun sa handaan. Sa kanya po unang pinatikim. Kaya sabi niya, dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. So, dito po sa verse 9, makikita po natin yung himala na ginawa ng Panginoon na tinikman nito, pagkatikim po nung namamahala po sa handaan, yung tubig na ibinigay lang sa kanya is naging alak. Po? And sinabi niya dito, hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. So, hindi lang po basta alak yung binigay ni Jesus, yung himalang ginawa ng Panginoon, kundi po ito po yung alak na sinabi po dito na namamahala na hindi niya alam kung saan nagaling yung alak na yun. Hindi niya alam kasi makikita po natin na hindi lang yung natikman ng namamahala, hindi lang po siya basta-basta alak na ginagawa ng tao, na ganito po. Hindi lang siya ordinary wine po. It is parang alam niyo po yun, alam natin na ibang-iba kapag yung Panginoon po yung kumilos, yung pagkilos ng Panginoon, hindi lang po basta-basta. Amen? Hindi lang po niya hahayaan na okay, wine lang yan, gawin nating wine to. Hindi po. Gagawin niya pong special. Amen? Gagawin niyang special yung wine na to, po, para hindi maniwala po tayo na hindi kayang gawin ng tao yung ginagawa ng Panginoon. Hindi kayang gawin ng tao yung ginagawa ng Diyos. Amen. Kung makikita, kung tutuusin po, yung ginawa ng Panginoon, kung ginawa po is kasing lasa po, parang yung natikman nilang alak is walang pinagkaiba dun sa lasa na nauna nila natikman. Hindi po natin makikita kung hindi natin makikita kung gaano kalaki yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po natin makikita yung power ng Panginoon. Parang hindi ma-highlight po yung kapangyarihan ng Diyos kapag ginawa niyang ordinaryong wine lang po, yung
gagawin niya. Pero sinabi dito, hindi nila alam kung saan nanggaling. Amen. Hindi nila alam. So basically, hindi pa po nila natitikman yung ganong klaseng wine sa buong buhay nung na naging ano ba yung tagapamahala dun sa handaan. So talagang kailan pa man is hindi pa nila natikman yung wine na yon. Amen. So po yung himala na ginagawa ng Panginoon, yung himala na ginagawa ng Diyos is hindi po basta-basta. Amen. Hindi po basta-basta. Hindi niya hinahayaan na ganito lang. So kaya po nung tinikman dito, kaya sabi po nung namamahala dito, sabi niya, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom na mga alak, saka inihahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. So kung makikita po natin yung ginawa ng mga naglilingkod dun sa handaan na yon, sumunod sila sa sinabi ng Panginoon. Sumunod sila, pinuno po nila yung mga banga. Kaya po, makikita po natin dito, ano man yung sabihin ni Jesus, ano man po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, sundin po natin. Sumunod po tayo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. And alam niyo po, hindi po mahihirapan yung Diyos na magpakita ng himala kapag sumusunod tayo. Amen. Hindi mas lalong makakakilos yung Panginoon sa mga buhay natin. Mas lalong makikita natin yung mga himala kapag po sumunod tayo. And doon po natin makikita, magtutuloy-tuloy mangyayari yung mga himala na ginagawa ng Panginoon. Ayan po. Yun po yung nangyari sa kasalan, sa Cana. Sabi niya po dito, ang nangyaring ito sa Cana, sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Ayan po. Ayan, sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. So, yung pong unang himala na ginawa ni Jesus, yung unang himala na to na ginawa ng Panginoon sa Cana, sa kasalan po is, ito po yung sabi niya sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanyang mga alagad. So, yung ginagawang himala po ng Panginoon, hindi lang po basta, hindi niya po ginagawa yun para, alam niyo po, hindi lang po niya ginagawa yun para mapapurihan siya, kundi maraming maniwala. Amen. Maraming maniwala sa Kanya, maraming maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. And I believe po kasi nung time na to, hindi lang po si Jesus yung kumilos, kundi kasama niya po yung Ama sa pagkilos, sa paggawa ng himala. Kasama niya po yung Ama, and the Holy Spirit. So, ayan po, sa pamamagitan nun, ayan, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanyang mga alagad. So, kung sa mga buhay po natin, yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Diyos, personally po, kapag nakaka-experience po tayo ng mga himala sa mga buhay natin, we should testify. Ihayag po natin sa mga tao kung anong klaseng himala yung ginawa ng Diyos sa mga buhay natin, kung anong klaseng himala yung ipinakita ng Panginoon sa atin. Hindi po natin ginagawa, hindi po natin gagawin yun para mapapurihan tayo, kundi yung Diyos po na gumawa ng himala, na nagpakita ng himala sa mga buhay natin, yun po yung maparangalan, yun po yung maitaas. Hindi po natin kinukuha yung credits, kundi sa Diyos po natin ibinibigay ang lahat ng kapurihan. So ayan po, ito po yung unang himala na ginawa ni Jesus sa Cana, sa kasalan po dito sa Cana sa Galilea. So before po yun, pag-pray po natin yung word, and after that, magtutuloy-tuloy na po tayo sa pananalangin. And samahan niyo lang po kami sa pananalangin. Sige po, let's pray. Hallelujah God, hallelujah Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Diyos. Maraming salamat sa mga, Lord, sa mga salita mo na itinuro mo sa amin, Panginoon, God. Lord, Ikaw ang patuloy na tumulong sa amin, Panginoon. Ikaw ang patuloy na masunod sa mga buhay namin. Lord, dalangin namin, God, yung mga salita na narinig namin. O God, gaya na sinabi ni Mary, Panginoon, sa mga alagada, na Lord, na sumunod kami, Panginoon, sa anuman sabihin ni Jesus, o God, anuman yung sabihin ni Jesus, anuman yung sabihin ng Panginoon sa amin, o God, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod, o God. Give us the heart, Panginoon, that is willing to obey you, o God. Lord, bigyan mo kami, o God, ng puso, o God, at tenga na marunong makinig sa iyo, o God. Dalangin namin, o God, lahat nawa, o God, ng mga salita mo na inihahayag
pinapahayag mo sa amin, lahat nawa ng mga ipinapagawa mo sa amin, O God, ay magawa namin, Panginoon, ito. O God, na may puso, Panginoon, na Lord, nagpapakumbaba sa'yo, nagpapasakop sa'yo, nakikinig sa'yo, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, Ikaw ang patuloy na humawak, Panginoon, sa mga buhay namin. And Lord, dalangin namin sa lahat, O God, ng mga nanonood ngayon, Panginoon, continue to bless them, Panginoon, ng mga salita mo, O God. Dalangin ko, Diyos, ay mapagbulay-bulayan pa nila, Panginoon, mapagnilay-nilay pa nila, O Diyos, yung mga salita mo, O God, na ibinigay mo sa amin, O God. And dalangin ko, O God, Lord, Ikaw ang patuloy na mangusap sa kanila, Panginoon. Lord, Ikaw ang patuloy na magsalita sa kanila, Panginoon. Lord, wala kaming ibang, Lord, inaanyayahan, Panginoon, inaasahan, Panginoon, kundi yung kapangyarihan mo lamang, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, O God, ay patuloy namin, O God, nilalapit, Panginoon. Lord, yung mga buhay namin, O God, Lord, yung mga pamilya namin, yung mga kaibigan namin, O God, na may karamdaman, O God. Lord, dalangin namin, O Diyos, ang kagalingan, Panginoon. Lord, we pray, O God, na patuloy mo nga, Lord, palakasin, O Diyos, yung mga pamilya namin na may karamdaman, Panginoon, O God. Lord, Ikaw ang patuloy na magbalik, Panginoon, ng lakas, O Diyos, maging normal, Panginoon, yung pangangatawan, O God. And dalangin namin, O God, hindi lang sa physical, Panginoon, kundi, Lord, maging sa spiritual, lalo na, O God, ay mas maging malakas, Panginoon, yung pamumuhay namin espiritual, O God. Lord, dalangin namin, O God, yung kagalingan, Panginoon. Alisin mo, O Diyos, ano man, O God, yung panlilinlang, Panginoon, kabulagan, O Diyos, Lord, yung pakanan ng kaaway sa mga buhay at pamilya namin. Lord, we pray, O God, Ikaw ang patuloy na magtabo, Ikaw ang patuloy na magalis na mga bagay na ito, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, O God, Ikaw nawa, O God, ang patuloy naming tanggapin sa aming mga buhay. O God, yung liwanag na daladala mo, Panginoon, ang patuloy na sumakop sa amin, Panginoon, nagbigay ng liwanag sa amin, O God. And Lord, maliwanagan pa kami, Panginoon, sa mga salita mo, sa mga sinasabi mo, Panginoon, na Lord, tuluyan namin, Panginoon, masunod, O God, yung kalooban mo, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, alisin mo, Panginoon, yung panlulupay-pay, Panginoon, O God, yung panlalamig, spiritual, Panginoon, O God. Dalangin ko, O God, na patuloy na lumago pa, Panginoon, yung pamumuhay namin, yung relasyon namin sa iyo, Panginoon, O God. Lord, Ikaw ang siyang maghari, Panginoon. Lord, dalangin namin ang kagalingan, Panginoon. Dahil alam namin, O God, ano man yung karamdamang ito, ano man yung sakit na ito, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung nagpapahirap sa amin physically and spiritually, alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, O God. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na dakila, O God. And Lord, kailanman, Panginoon, ay hindi mo kami pababayaan, O God. Kailanman, O God, ay hindi mo hahayaan, Panginoon, na Lord, na maghirap kami, kundi Lord, Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng kaginhawaan, Panginoon, kapahingahan, Panginoon. Lord, Ikaw ang nagbibigay ng joy sa amin, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. And Lord, patuloy din namin inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, dalangin namin ang iyong pag-iingat sa aming bansa, O God, lalo na sa paparating ng mga bagyo, Panginoon. Dalangin namin, O God, Ikaw ang patuloy na magprotekta, Panginoon, O God, sa mga anak mo, O Diyos, sa bayang ito, sa bansang ito, Panginoon. Dalangin namin, O God, Ikaw ang siyang maglayo, Panginoon, sa anumang kapahamakan, trahedya na maaaring mangyari, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, yung kapangyarihan mo, ang patuloy na kumilos, Panginoon, ang siyang sumakop, Panginoon, sa bansang ito, O God. Lord, Ikaw at Ikaw lang, Panginoon, ang siyang aming inaasahan, Panginoon. Lord, ano man yung sabihin, Panginoon, sa balita na Lord, na maaaring makapinsala ito ng malaki, Panginoon, yung bagyo na paparating, Panginoon. Dalangin namin, O God. Alam namin na kapag ito ay inilapit namin sa iyong pangalan, O God. Kapag ito inilapit namin sa iyo, Panginoon, Lord, walang malakas sa iyo dahil alam namin, Panginoon, mas malakas ka pa, Panginoon. Mas makapangyarihan ka, Panginoon, sa bagyong paparating na ito, maging sa pandemic, Panginoon. Nakasalukuyan ka rin, O God, na Lord, lumalaganap sa aming bansa, O God. Lord, dalangin namin, Panginoon, yung pagkilos mo, Panginoon. Alam namin, O God, ang bagay na ito, Panginoon, ay napakaliit lang sa iyo, Panginoon, O God. Lord, walang imposible sa iyo, Panginoon. Sa paningin man namin, O God, Lord, mukhang imposible, pero Lord, sa iyo, O Diyos, ay walang imposible, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin, O God. Lord, sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-ingat sa mga buhay, O God, ng bawat Pilipino. Idalangin namin, O God, na sa kabila ng pandemic na ito, Panginoon, O God, dalangin namin
na Lord, Ikaw ang mahayag, Panginoon. Gaya ng ginawa mo, Panginoon, na sa kasalan, sa kana, Panginoon. Lord, dalangin namin, O God, mahayag yung kapangyarihan mo, Panginoon, at marami, O Diyos, yung lumapit at maniwala sa iyo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tapat, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, at Ikaw ang Diyos na buhay, O God, na kailanman, O God, ay hindi mo kami pinabayaan, kailanman, O Diyos, ay hindi mo kami iniwan, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, O God. Bigyan mo, Panginoon, ang bansang ito, O God, ng puso na lumalapit sa iyo, na tinitiwala ang lahat sa iyo, O God. Lord, maging yung mga naapektuhan, Panginoon, ng pandemic na ito, Panginoon, continue to bless them, Panginoon. Ikaw ang humawak sa kanila mga buhay, O God, Lord, yung mga, Lord, na naapektuhan, Panginoon, O God, yung mga infected, Panginoon, dalangin namin, O God, yung kagalingan, O Diyos, yung kagalingan, Panginoon, maibalik sa normal, yung kanilang lakas, Panginoon. And Lord, huwag mo silang hayaan, Panginoon, na mawalan ng pag-asa, Panginoon. Dalangin ko, O God, sa'yo nila at sa'yo lang nila, Panginoon, mahanap yung pag-asa, Panginoon, yung hope, O God, dahil alam namin na kapag sa'yo kami nagtiwala, hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Hindi mo kami bibiguin dahil ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon. Lord, kailanman, O God, hindi ka nagsinungaling sa amin, Yes, O God. O God. And Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa mga salita mo. Naniniwala kami, O Diyos, sa pagkilos mo, O God. Lord, sa iyo ang bansang ito, Panginoon. Sa iyo, O God, ang bansang Pilipinas, Panginoon, maging yung mga namumuno, Panginoon, na mamahala sa bansang ito, O God. Simula sa mga presidente, hanggang sa mga barangay officials, Panginoon. Lord, we pray for unity, Panginoon. Dalangin namin na anuman, O God, yung plano mo sa bansang ito, anuman ang desisyon mo, O God, sa bansang ito, Panginoon, dalangin namin, O God, ang iyong pagkilos, Panginoon. Lord, ibaba mo yung plano mo, Panginoon, sa aming presidente, O God. Ibaba mo, Diyos, yung plano mo sa bansang ito, sa aming presidente, at Lord, dumaloy ito, Panginoon, masunod ito, Panginoon. Lord, let your will be done sa aming bansa, O God. Yung kalooban mo lamang, Panginoon. Dahil, Lord, alam namin, O God, na kapag malayo kami sa iyo, O God, kapag hindi kami sumusunod sa iyo, O God, kami napapahamak, Panginoon. Kami napapahamak, O Diyos. Lord, Ikaw ang siyang mag-guide sa aming bansa, sa aming mga namumuno, Panginoon, sa aming presidente, lalo na, Panginoon. Lord, Ikaw ang siyang mag-speak sa kanya, Panginoon. Dalangin ko, O God, na maging siya, Panginoon, O God, ay baguhin mo yung puso niya, Panginoon. Baguhin mo ito, Panginoon, ang puso na sumusunod sa iyo, nakikinig sa iyo, Panginoon. Na Lord, ang bansang ito, Panginoon, O God, tuluyan mong masakop, Panginoon. Hawakan, Panginoon. Dahil, Lord, yung bansang Pilipinas ay sa iyo, O God. Yung bansa namin ay sa iyo, O God. Lord, dalangin din namin, Panginoon. O God, ang aming, Lord, ang mga kapatiran, Panginoon, ang kapatid, O Diyos. Lord, sa pananampalataya, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang patuloy na mag-touch sa kanila, Panginoon. Ikaw ang patuloy na humawak sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamumuhay spiritual, Panginoon. Lord, huwag mo silang hayaan, O God, na mawala sila ng tuluyan sa iyo, Panginoon. Alam namin na Lord, sa kabila ng pandemic na ito, Panginoon, napakaraming nahinto, napakaraming natigil, Panginoon. Lord, dalangin namin na liwanagin mo sa kanila, Panginoon, yung plano mo sa mga buhay nila. Lord, maging malinaw ulit sa kanila, Panginoon, na marapat na sumamba sila sa iyo, God. Na marapat na ibigay nila yung papuri nila sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, O God, alisin mo, O God, yung katigasan, Panginoon, ng kanilang mga puso, O God, at magsimulang bumalik sa iyo, Panginoon. Lord, wala kaming ibang inilalapit sa iyo, Panginoon, kundi Lord, bumalik ang mga puso na nanlamig, Panginoon. Lord, mag-apoy yung mga puso, Panginoon, O God, na nawalan ng apoy, O God. Lord, dalangin namin na maibalik, Panginoon, O God, yung first love nila, Panginoon. At Ikaw yun, O Diyos, Ikaw yun, Panginoon. Maramdaman nilang muli, Panginoon, kung gaano sila kamahal, O God, kung gaano mo sila, Lord, kagusto, Panginoon, na makasama mo sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, ipaunawa mo, Panginoon. Alisin mo yung tampo, yung galit, Panginoon. Lord, yung mga bagay na humahadlang sa kanila, Panginoon. Alisin mo, O Diyos, yung mga bagay na humahadlang, Panginoon. At magsimula silang lumapit sa iyo. O God, magsimula silang ulit, Panginoon, na Lord, na sumamba sa iyo, magpuri sa iyo, Panginoon, nalalahanin nila, O God, yung ginawa mo para sa amin, O God. Na Lord,
yung kaligtasan ay para sa aming lahat, Panginoon. Yung kaligtasan ay para sa lahat, Panginoon. Lord, isang pa, O God, ay patuloy namin, O God, iniaalay, Panginoon, ang series na ito, ang ABTS na ito sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, O God, sa lahat ng mga nakakapanood ngayon, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na magpakita ng himala sa kanilang mga buhay. Ikaw ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay, O God. Ang dalangin ko, O God, walang ibang mangusap sa kanila kundi ikaw lamang, Panginoon. Walang ibang masunod, Panginoon, sa mga buhay nila kundi ikaw lamang, O Diyos. Lord, maghari ka, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa lahat ng mga nakakapanood ngayon, O God. Lord, sa iyo yung mga buhay namin, Panginoon. Sa iyo yung mga puso namin, O God. Lord, ikaw ang patuloy na maghari, Panginoon, na papurihan at madakila, O Diyos. Lord, sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, O God. Lord, we bless your name, O God. We honor you, Panginoon. We adore you, Jesus. And Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Nawa, O God, ay maglaan pa kami na maglaan ng oras sa iyo, Panginoon, at na lumago, Panginoon, yung pananampalataya namin at lumalim yung relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang patuloy na pinupuri namin, O God, pinasasalamatan, O God. Lord, ibinabalik namin sa iyo, O God, ang pinakamatas na papurit, kadakilaan, pasasalamat, O God, sa iyong pangalan, O God. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, thank you po sa lahat ng mga nakasama namin and God bless po sa ating lahat.